Nagbabalak kang bumili ng suspension, no? Sa likod. Tapos nakita mo tong TRC fully adjustable, kaso hindi ka sigurado sa quality, kaya ka nandito. So yo, kamusta kayo mga friends ko malulupet? Sana nasa mabuting kalagayan kayo ngayong mga oras na ito. So ngayong araw, bibigyan ko lang kayo ng counting review dito sa ating TRC fully adjustable monoshock na panlikod 210mm. Yan, nabili ko lang to sa TikTok. Ilalagay ko na lang dyan sa description o kaya sa comment section sa baba. Nabili ko to sa TikTok 1 year ago, siguro mga March ganun. Pag hindi ako nagkakamali, March o kaya February din. So isang taon na sa akin tong TRC na to, monoshock. At masasabi kong goods ang kanyang quality. Mula nung binili ko siya hanggang ngayon, hindi nagbabago yung kanyang quality. Kaya goods para sa akin. So sa performance niya, wala naman ako masabi, okay naman. Kaya naman, kahit sino ang kasko, kaya naman niya. So hindi ko pa lang ulit siya na-check kung nagtatagas na siya. Pero sa pakiramdam ko naman hindi pa. Kasi naka-adjust siya na medyo matigas. Malambot ang compression, matigas yung rebound. Ganun yung adjustment ko. So adjustable siya, preload, compression, rebound. Yun, tatlo. Tapos yun, sa performance okay naman nga. Napupula naman niya yung aking pangangailangan. Papakita ko sa inyo yung itsura niya. Tabi lang tayo dito sa ating paboritong tabihan. Medyo madumi nga lang motor ko, hindi pa ako nakapaglinis. Sarap matulog eh. Pati kadena ko yan. Ito yung baso niya, TRC. Tapos yun yung itong kanyang pinaka shock. Adjustable yan, fully adjustable. Ito yung adjust ng kanyang compression. Ito sa rebound. Tapos andun yung sa preload sa taas. Kaya itsura, hindi ko alam kung makikita nyo eh. Ang hirap eh. Siya yung budget meal na shock. Kung gusto nyo palit ng shock na na monoshock sa likod at wala pa kayong pambili ng Racing Boy, pwede nyo tong i-alternative. Kung ang Racing Boy ay nasa 9K, mga DB series, itong TRC ay nasa 3.5 ko nabili. Hindi ko lang alam ngayon kung nagtaas o nagbaba. So yun, sa tibay naman niya, yun, isang taon na sa akin, pero goods na goods pa rin. Nung una ay medyo tumigas lang yung kanyang adjuster ng compression. So hindi siya ma-adjust, parang mga ilang months yata yun, mga 3 months. Tapos nilagyan ko lang siya ng langis, gear oil. Nilagyan ko siya ng gear oil, pina-sit ko muna ng mga 12 to 24 hours ko siyang pina-sit bago ko siya ginalaw. Tapos nung mga 24 hours na nakalipas, inikot ko siya, sobrang lubay niya na ulit ikutin. So yun lang naging solusyon ko. Hanggang ngayon naman na-adjust pa rin siya ng maayos, ng madali. Kaya yun, goods na goods naman para sa akin. Tapos yung quality ng material, mukhang matibay naman. Kahit lagi ako may angkas, kita nyo naman sa mga vlog ko, may angkas ako madalas. Tapos mga angkas ko hindi naman magagaan. Tapos ako 80 kilos ako. So yun, maano talaga siya, matibay. Tapos yung sa compression naman niya, madali naman siya ma-adjust, madali matimpla kung gaano katigas yung gusto nyo. So pwede nyo siyang lambutan na pang daily drive. Yung kunyari medyo malulubak yung kalsada, pwede nyo siyang i-adjust na medyo malambot, matalbog, para yung shock natin or yung motor natin is hindi
maalog kapag malubak yung kalsada. Pero ako, ang ginagamit ko is yung mid ang compression, tapos ang rebound ay medyo matigas kasi nandito lang naman sa highway, hindi naman masyadong madami yung lubak dito, kaya yun ang ginagamit ko. Malambot pa rin naman siya kasi yung compression is malambot, tapos yung rebound lang ang matigas, mabagal bumalik. Parang ano na din yung setup ng, hindi naman siya setup ng pangkarera eh. Parang gano'n na rin yung pang racing na karera, pang racing na setup ng shock. Pero hindi naman tayo nagre-racing kasi dito lang tayo sa highway. Pero kung taga bukid ako, ay medyo lalambutan natin yung kanyang rebound para medyo matalbog ng konti, yung parang smooth yung kanyang pagdaan sa mga lubak. Tapos yun nga, mas mura siya sa Racing Boy, kaya affordable para sa katulad ko nagbi-build ng budget meal. At kayo kung gusto nyo din, kayang-kaya nyo ring bilhin. Yun, yung mga adjuster na naman, okay pa naman. Yun nga lang, yung compression niya nung mga kailang months, parang hirap pihitin. Pero pag nilagyan nyo naman ng langis, okay na ulit. Nilagyan ko nga lang ng mud flap siya kasi yun nga, mas pasokin ng dumi kapag yung stock na mud guard yung gamit natin, kaya nilagyan ko ng acrylic na mud flap. Tsaka din, para makita rin natin yung kasi transparent siya eh. May mga acrylic mud flap na kulay itim, so ang pinili ko yung transparent para kita pa rin natin. So yun mga friends, overall naman satisfied ako sa quality ng shock na to. At sulit ang aking pagkabili sa 3.5. So marami tong variant, iba't ibang kulay yan. Merong black, merong yellow, merong red. Sa pagkakaalala ko yun, maraming variant to. Pagka tiningnan nyo sa link na is ilalagay. So yun, para sa akin goods na goods siya mga friends. Wala naman ako masasabing iba. Yung pag-adjust naman niya, accurate naman, maganda naman. So matitimpla nyo talaga ng maayos kung magaling kayo magtimpla, kung marunong kayo magtimpla. Yun. So yun lang mga friends, yun lang naman yung kabuuan nitong ating vlog. At kung kayo ay hindi pa nakaka-subscribe at nagustuhan nyo itong content na to, is mag-subscribe ka na rin para sa marami pang ganitong content. So yun lang, may konti ulit akong paalala na maghinay-hinay at may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace.